Nakalabas na ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyong Vinta kaninang hapon. Pero nag-iwan ito ng matinding pinsala sa ilang bayan ng Cagayan at ilang bahagi ng Ilocos Region. Live mula sa Apari, Cagayan, may report si Bam Alegre. Bam? Rudy, ipapakita ko sa iyo yung munisipyo ng Apari, yung bubong niya nilipad kagabi. Pero tila kakaiba na yung panahon ngayon dahil ngayon hindi umuulan dito, samantalang sa Davao, thunderstorm lamang bumahanan ng matindi. Narito ang ulat. Sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Vinta, mga nabuwal na puno ang tumambad sa aming team sa kalsadang ito sa Tuguegarao City kagabi. Malalangas na paghampas ng alon naman ang nasaksihan sa isang seawall sa bayan ng Apari. Kasunod yan ng magdamag na pananalasa ng bagyo matapos nitong maglandfall sa lalawigan ng Cagayan. Kinabukasan, binalikan namin ang bayan ng Apari. Doon ilang bahay na malapit sa dalampasigan ang nawasak. Parang may ipo-ipong dumaan dito sa bahay namin eh. Mga kubo naman ang nagiba sa bayan ng Igig, maging ang mga pananim na puruhan din ng malakas na hangin. Sa lakas nga nito, may bubong pang nakarating sa tuktok ng punong ito. Napinsala rin maging ang ilang simbahan sa Lalo at Amulong. Paaralan naman ang nasira sa bayan ng Camalaniugan. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyong Vinta, patuloy pa rin ang clearing operations ng militar at ang lokal na pamahalaan. Dito naman sa bayan ng Gataran, mga pulis ang naglilinis at ang gamit nila pangligpit ng mga dahon, improvise, yung mismong mga sanga na nahulog dahil sa bagyong Vinta. At kahit mismong araw ng undas, halos walang bumibisita sa mga sementeryo dahil sa masamang panahon. Doon muna sila na ayos-ayos sa mga kanilang mga tahanan. Maraming bahay naman ang napuruhan sa Ilocos Region dahil sa bagyo. Gaya na lang ng heritage house na ito na natanggalan ng bubong dahil sa malakas na hangin kagabi. Nabuwal din ang ilang puno at poste ng kuryente kaya brownout sa buong syudad. Nagsagawa naman agad ng clearing operation ang DPWH para tanggalin ang mga puno sa kalsada. Kaninang alauna ng hapon, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Vinta. Kaya ibinaba na rin ng Pag-asa ang lahat ng storm signal sa bansa. Huling namataan ang sentro nito sa layong 270 kilometers Kanluran-Hilagang Kanluran ng Lawag City. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour at bugsong 160 kilometers per hour. Tumutulak ito pa Kanluran-Hilagang Kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. Sa mga probinsya sa Northern Luzon na dinaanan nitong Typhoon Vinta, ay asahan na natin yung mas magandang lagi ng panahon, lalo na sa mga susunod na araw, itong Sabado at Linggo. Pero meron pa rin tsansa ng makulimlim na panahon. Pero mas maaliwalas na kalangitan na ang aasahan. Rod, kung makikita mo itong aking likuran, yung ilaw lang sa ating setup, yung liwanag sa dilim dito dahil brownout pa rin sa buong komunidad dito sa bahaging ito ng Apari. Pero may maganda tayong balita sa tala ng Cagayan, PDRRMC, 0 casualty ang kanilang huling report sa atin. Pero may siyam na sugatan at ang kanilang tala, infrastructure and agriculture, ang initial cost ay 48 million pesos. Samantalang ang apektado raw ng mga pamilya ay 30,083. Ruth? Bam, base dyan sa assessment nila, tingin ba nila ay hindi naman masyado na damage or yan na nga, sinabi mo, nagkaroon din ng walang casualty, no? Dahil mas napaghandaan ba ng lokal na pamahalaan yung bagyo? Kung tutuusin, kakaiba itong bagyo na ito dahil naglandfall ito ng 4:45 PM at bandang mga alauna ng madaling araw bigla itong tumigil, nawala na. Baga tumawid na ito doon sa Ilocos Region. Pero kung sakaling ito tumagal pa ng mas mahaba dahil malakas yung hangin na dala nito, pati yung ulan, posibleng catastrophic yung mangyayari. So, in a way, swerte dahil saglit lang yung bagyo, pero all throughout, bago pa man dumating yung bagyo, nakahanda na rin yung mga lokal na pamahalan, lalo na yung Cagayan, PDRRMC, nakatutok sila sa lahat ng lugar dito sa Cagayan kung ano ang mga sitwasyon. Ruth? Maraming salamat, Bam Alegre.